Annyeonghaseyo mga chinggo. Dun sa mga undecided until now kung magte-take sila ng skill test or hindi. Gusto lang naming i-share yung naging experience namin. Ito hindi para i-convince kayo na mag-take or para hindi na mag-take. Gusto lang naming i-share para makapag-decide kayo ng tama kung magte-take ba kayo o hindi. Kasi kami man nung una is di namin alam kung kukuha ko ng skill test or hindi. KLT10 passer ako at ngayon nandito na ako sa Korea. So ang nakuha kong score sa KLT10 is 80. Pasang awa. Sumabit lang. Pero okay na sa akin yun. Kasi nag-self-study lang naman ako eh. Tapos may trabaho pa ako. So ang ginagawa ko lang pag-aaral is gabi lang. So napakasaya ko na dun sa score na yun. Kasi compared naman dun sa iba na nag-aral na pero hindi pa rin sinuwerte. Kaya ganun ang naging naging pananaw ko. So after nung announcement, kami kasi yung first batch na magti-take ng skill test sa Philippines. So ako kasi undecided ako, hindi ko alam kung magti-take ba ako ng skill test or hindi. Kasi nga, paano ako magti-take naka 80 lang ako sa exam. Wala pa akong ganong karaming alam na vocabulary. Kaya iniisip ko na paano ako magti-take ng skill test. Baka mamaya bumagsak pa ako. Baka mamaya okay na yung nakuha kong 80 points dahil sa skill test, hindi pa ako makaalis. So, undecided ako kasi yun nga, nag-register pa rin ako ng skill test. Sabi ko, bahala na kung magti-take ako or hindi. Pero nag-register ako ng skill test. Until then na nag-post ang POEA na once na nag-take ka ng skill test or nag-survey ka ng survey sa POEA para mag-skill test at hindi ka umattend, hindi ka na makakapag-take sa susunod. So, ganun. Kaya nag-decide na lang ako na mag-take ng skill test. Alam niyo bakit? Kasi, hindi katulad ng exam. Ang exam, ang dami mong aaralin. Sa dami ng inaral mo, hindi mo alam kung ano yung lalabas doon. Hindi katulad sa skill test. Sa skill test kasi, alam mo kung ano yung tatanong sa'yo at alam mo na kung ano yung sasagot. Ganon siya. Kung makikita nyo sa mga nakapost sa POA, yung mga instruction for interview, lahat dyan meron. Dyan lang iikot yung skill test. Lahat ng nandyan, yan lang ang pag-aaralan. Wala nang iba. Kasi yun din mga itatanong sa inyo. Kayo na lang ang gagawa ng sagot. Siyempre, hindi naman po pwedeng gumawa tayo ng sagot in general. Kasi iba-iba tayo. Ibig sabihin iba-iba tayo, hindi tayo para-pareho ng edad, hindi tayo para-pareho ng pangalan, hindi tayo para-pareho kung ilan yung miyembro ng pamilya natin, kaya ikaw ang mismong gagawa. Mahirap. Ako, nahirapan din ako. Paano ka gagawa? Yung mga simpleng word nga lang, di mo alam. So, ang ginawa ko is, I recommend sa inyo na yung Naver. Naver.com na may translation doon. Advantage kasi sa mga nag-aral sa mga learning center kasi sila natuturuan sila kung paano gumawa ng mga isasagot nila. Hindi katulad natin na mga self-study lang, ikaw talaga ang gagawa. So, ang ginawa ko is nag-type ako dun sa Naver, tapos ita-translate niya kung ano yung sasabihin mo. Bahala na. Sabi ko, bahala na kung mali yung grammar o hindi. Basta, importante is makagawa ko ng isasagot ko sa skill test.
Yun, kaya ganun ang ginawa ko. So, sa pipilapan nyo, napaka-importante kasi ng skill test. Alam nyo kung bakit? Kasi dyan nakalagay yung mga naging experience mo sa trabaho. Kung makikita nyo, lahat dyan puro manufacture. Ayan. Puro manufacturing yung ilalagay. Kung saan meron kang naging experience, kung ilang years, or pwede ring months. Pwede mong ilagay dyan, 1 year and 10 months, 1 year and 2 months. Pwede. Kaya dyan nila malalaman kung ano skilled mo. Kung saan ka skilled. Kasi nakapagtrabaho, may experience ka na sa ganito. Dyan lang pumapasok ang skill test. Oh. Puro manufacturing po yan. Yung kasang iba, nilagay dyan sa amin, yung mga nakasabay namin, is hindi nila alam daw kung saan lalagay yung sa Jollibee, sa McDonald's, sa kung saan saan. Hindi manufacturing yun. Ano? Sa fast food yun eh. Hindi yun manufacturing. Unless kung na-assign ka dun sa pagawaan ng tinapay ng Jollibee, pwede pa. Sa manufacturing lang po lahat yan. Tapos, ayan dun sa instruction for all. Ayan sa interview. Ayan. Ayan ang mga instructions. Lahat yan. Sa mga tools. Ayan. Tapos, physical. Ayan. Tapos, sa skill. Ayan. So, makikita nyo, tatlong category or tatlong part yung interview or exam. Ang una dyan is yung basic Korean dialogue. Ayan. Lahat yan pag-aaralan. Kasi pwedeng may tanong. Yan. Naka-film yan. I-record nila. Halimbawa, doon ka na sa tatlo kasi yan eh. Hindi pwedeng sabay-sabay kayo dun sa isang room. So, i-divide nila kayo sa sa group. By groupings yan. Merong mauna sa mauna dun sa interview, merong mauna dun sa physical, may mauna dun sa skill test. So, kahit anin dyan, pwede kang mauna dyan. So, kaya dun sa basic communication, ayan, i-introduce mo yung sarili mo. Ayan, oh. Introduce yourself and state your strength, job experience, and plan for employment in Korea. 40 seconds. Kayo gagawa niyan. Introduce yourself. About sa sarili mo lahat yan. Tapos, have a conversation with the interviewer in Korean. Yan, name the items presented by the interviewer in Korean. Yun yung mga tools kanina. Tapos, answer the questions about the skill test in your mother language. Ayun, yung mother language. Ano po yung mother language? Tagalog. Hindi po Tagalog. English yan. English. Kung sa English, mahihirapan yung mga Korean na umintindi sa'yo. Paano pa kaya magtatagalog ka? Hindi parang wala lang yung skill test. Ano po? Sa English po yan. Tapos, answer the question about your job experience. Kung makikita nyo talaga lahat nakalagay, kung alam mo na kung ano itatanong sa'yo, ikaw na lang mismo ang gagawa ng sagot. Meron ka lang chance once. Isang beses lang yung chance mo para sumagot sa mga tanong. Ayun nga, yung sinabi ko kanina, naka-film yan. Tapos, ayan yung mga basic dialogue. 안녕하세요, 만나서 반갑습니다. 나이가 몇 살입니까? 연 생일이 언제입니까? 결혼했어요? Mga itatanong lang, mga basic yan. Tapos yung mga kung ilang miyembro sa pamilya, how tall, what time is it now? Ayun.
Tapos, what day is it today? Tomorrow, yesterday. Ayun. So, dapat dito, dun sa pwede mong pag-aralan na yan, kung anong araw yung skill test mo, pag-aaralan mo na. Kung yung, ano yung araw, anong araw ngayon, tapos, aralin mo na kung araw bukas, tsaka yung araw nung nakaraan dun sa mismong test mo, para alam mo na isasagot mo. Di ba? Tapos, what is this number? Yun, yung mga tatanungin ka ng number na from 1 to 100. Tapos, ayan yung taking instructions. Ako dito, nalito ako ini-instruct na pala ako ng Korean, wala pa akong ginagawa. Kasi ibang-iba kasi yung nakasulat dun sa pag pinronounce nila yung mga word. Ibang-iba na. So, alam mo nakasulat is ganito, pero pag ang native speaker talagang nagsalita, talagang ano siya, may pagka-islang na kaya mahirap intindihin. Gaya ng mga please raise left hand, raise your right hand, or both hands, or lower your hands, ganon. Yun, mga winsun, runsun, yangsun, di ba? Ayan yung mga please look up, down, left, right, front, behind. Kasama yan. Ay yung mga basic communication, ayun yung sabing tanong na tatanong sa'yo in English, sasagot ka in English. Yan, lahat yan. Ngayon, dito sa items, depende yan sa Korean na mag-interview sa'yo. Meron kasing ibang Korean na ituturo mo kung ano alam mo. Ituturo mo yung item, sasabihin mo siya kung ano siya in Korean. Mas madali yung ganun, di ba? Kasi ikaw yung ituturo mo na lang kung ano yung alam mo. Pero yung iba kasi, tuturo nila at sasabihin mo kung ano siya. 50 items lang yan. Compared naman dun sa ilang libong minemorize nung bago mag-exam. Ito 50 na. Yung iba sigurado kabisado yung iba dyan. Kasi nandun din naman sa ano yan dun sa standard book. So, dun tayo sa physical test. Sa physical test, ayun, measure nila yung hand grip strength. Ayan. Kaliwa kanan yan, sabay. Mabilis lang yan. Yan, titest yung hand grip mo. So, anong pwede mong gawin dyan na exercise? Ako, ginawa ko dyan, push up. Na para yung strength ng grip mo, maano mo siya, ma-exercise mo siya. Advantage to sa mga nag-gym dahil malalakas ng grip ng mga yan. Tapos sa back muscle strength, yan sa mga nag-gym, advantage din yan. Yung T-bar yan, pwedeng sa T-bar. Yan, hihilain mo lang yan. Pwedeng i-adjust yan. Halimbawa, kung matangkad ka, pwede mong i-adjust yan. Huwag mong pipiliting abutin dahil mahihirapan kang humila niyan kung napakatangkad mo tapos maiksi lang yung sa baba. Mahihirapan kang humila niyan. Kung maliit ka naman, baka mahaba yung chain, pwede mo siyang i-adjust. Yan. Hilahin mo lang yan. Tapos, kukunin yung height nyo. Yan. Ano yan, hindi na manual yun. Automatic na yung pagkuha nilang height dyan. Tatayo ka lang dyan, merong bababa. Mabilisan lang. At makukuha na digital. Tapos, dun sa skill test, dito na medyo mahirap lalo na kung ngayon mo lang gagawin ito.
Ibig sabihin ngayon mo lang gagawin. Ngayon lang kayo magkikita nitong mga puzzle na to. Ewan ko lang kung nag-improvise na yung mga iba doon sa mga training center para may practice ng ganito. Kasi kung noon, hindi mo pwedeng i-practicein kasi wala ka namang pwedeng wala kang gamit para gumawa nito. So, kung makikita nyo to, is dalawa siyang shape, merong bilog tsaka square. Ayun. Tapos, meron pa siyang kulay. May green doon, may red, green, red. So, hindi mo pwedeng ilagay yung square na green dyan. Pareho lang sukat yan. Ayan, pareho lang sukat yung green dyan. Tsaka red. Ayan. Pareho lang na sukat na square yan. So, pag nilagay mo yung red dito na square, mali na yun. Di ba? So, yung naging diskarte ko dyan nung nag-take ako ng skill test, sinegregate ko muna tong mga to. Ayan. I-segregate ko muna sa color nila. At sa shape. Color and shape. So, magiging 4 siya. Isang bilog na red at isang bilog na square. Isang bilog na green at isang bilog na square. So, para mabilis yung paglalagay. Hindi yung kung ano nadampot mo dito, ilalagay mo doon, medyo matagal yun. Depende sa diskarte nyo. Kasi, sinishare ko lang yung naging diskarte ko. Kasi kung magkaalam mo na lahat dyan square na green, ayan, lalagay mo na lang mabilisan. Kung nakasegregate na sila. Tapos, dito sa ring, ito, marami ding hindi nakabuo nito. Ako, hindi rin ko nabuo to. May natirang dalawa. Dito, hindi ko nabuo yung dalawa dito. 3 sukat yan. Kakaiba ng nipis yan. Ayan. Kita nyo. Magkakaiba ng nipis yan. 3 yan. So, hindi po pwedeng na ilagay mo yung nandito mauna. Kasi, hindi mo na may ilalagay nasa dulo. Kasi, yung iba ganun ang ginawa. Kung ano lang madampot ulit dito, ilalagay doon. Kung paano mo pa ilalagay yung nandun, meron ka na dito. So, paano yung naging diskarte ko dyan? Yung naging diskarte ko dyan is, nakaayos naman yan. Ayan. So, kakabisaduhin mo muna kung ano yung, halimbawa, dito ka na maglalagay dito sa una. Tingnan mo siya. Makikita mo naman. Ayan. Una yung maliit, pangalawang maliit at saka malaki. So, kukuha na kagad ng 3 na mauna ng maliit, pangalawa ito, pangatlo ito. So, pagsasamahin mo siya kagad, ilalagay mo na siya kagad dito minsanan. Para pagpasok mo dito, ayun na, iaayos mo na lang siya. Diba? Tapos, iikot mo dun naman. O doon sa kabila, makikita mo ulit is pangalawang malaki, tsaka maliit. So, kukuha ka dun. Pangalawang malaki, ayun, pangalawang malaki, tapos maliit. Ayun. Pagsasamahin mo, ipasok mo, tapos ayusin mo. Ganun lang siya. Ganun lang ang naging diskarte ko dito sa, although hindi ko siya nabuo. Ito lang hindi ko nabuo dun sa puzzle. Tapos ito, pwedeng aralin. Kasi pwede kang gumupit nito. Pwede kang gumupit ng cardboard or karton. Gayahin mo lang yan. Yan na yun din yung lalabas sa sa mismong skill test. Kabisaduhin mo lang bawat piraso niyan para alam mo. Kasi kapag nag-rumble na yan, mahirap nang buuin. Pero pag alam mo kung anong bawat sukat niyan, madali mo siyang sasagutin. Halimbawa, ito. Pag nakabisa mo na itong dulo na ito, ayan, dito siya. Alam mo na kagad kung ano yung mga kasama niya. Tandaan mo lang to. Ayan yung mga kasama niya nun. Tapos dito, yung square, ibig sabihin yung kasama niya, ito. Ayan. Kung makikita nyo, lahat nito merong isang malaking part na aabot siya sa buong board.
Ito, limbawa to, aabot siya sa buong board. Ayan. Tapos yung isa dito, aabot siya sa isang board. Ayan. Yung isa doon sa taas, ayan, aabutin niya lahat ng buong board. Ayan. Except dito, wala siyang aabot. Pero meron doon sa pataas na aabot siya doon lahat. Ayan. Pag nakabisa mo na yan, madali mo lang buuin yan. Maraming hindi nakabuo din nito. Ayan. So, good luck na lang sa inyo. Sana ay nakatulong to sa inyo. At good luck sa skill test. Okay, mag-alala, walang bumabagsak sa skill test. Dun sa mga nagtatanong kung ilan yung nakuha ko sa skill test, ayoko sabihin. Alam mo na, kapag sinabi mo ditong mababa, sasabihin na iba, baba lang pala eh. Di ba? Baba lang pala eh. Nag-aano ka pa dyan. Ganon. Kung sinabi mo namang mataas, yabang. Di ba? So, sa mga gusto makaalam kung ano yung score ko sa skill test, message nyo lang sa akin at sasabihin ko sa inyo kung ano yung naging score ko sa skill test. At alam ko, hindi naman importante yun sa inyo. Good luck na lang sa inyo. Sana nakatulong to.